Ang pagkagulat na nasa mukha ni Sabrina ay biglang napalitan ng nakakalokong ngisi nang makita niya sobrang bothered ang mukha ni Britney sa presensya niya. Ibig lang sabihin noon ay apektadong babae sa presensya niya. Matapang at walang inik na humakbang na siya palapit sa gilid ni Britney upang maghugas na rin ng kanyang kamay. Sa mga sandaling iyon ay gigil na gigil nang nararamdaman ni Britney sa kanya, lalo pat kinuha ni Sabrina ang pagkakataong iyon para iwala ang masaya at proud na mga ngiti ni Britney na nakapaskil sa mukha. Yun ang kanyang pagkakataon upang simulan ang kanyang masiding plano rito. Ang agawin ang atensyon ni Kenji Barruel na kapag nangyari ay makakaganti siya sa babae. Who knows? Bakit kaya ako hinayo ni Mr. Barruel? Balik tanong nito na nagbigay pa ng malaking palaisipan kay Britney. Napaparanoid na naman siya. Pakiramdam niya parang uulit ang mga nangyari noon kay Monica at Kenji na sobrang na-drain ang pagkatao niya. Alam mo ba, ni hindi na nga ako nag-undergo ng mga interview. Basta na lang niya akong ipinasa. Direct hire. Hindi kaya naakit siya sa alindog ko na hindi hamak na mas sariwa at maganda kumpara sa'yo na bilasan at pinagsasawaan na? Well, hindi ko naman siya masisisi talaga. Kung wala lang sila sa malaking event na yon, nalilika ng kakahiyang gulo. Hinila na ni Britney ang buhok nito at ginawa ng pamunas sa mukha nito sa basang palibot ng lababo na nasa harapan ng babae. Siyempre, hindi niya gagawin ng pagiging walang class ng ugaling iyon dahil lang kay Sabrina. Si Kenji ang mapapahiya dahil kasama siya nito at tauhan niya rin ng babae. Magiging laman sila ng usap-usapan, bagay na hindi niya papayagang mangyari. Talaga? Ang wild naman ng imagination mo, miss. Unbothered na tanong ni Britney. Na ikinapawi na ng ngiti ni Sabrina na ang buong akala niya tuluyang nasira ng gabi nito. Hinago niya ng tingin mula ulo hanggang paa ang kabuuan ni Sabrina. Kung gusto ka niya, hindi ka pagsusuotin ng ganyan. Ipagmamalaki ka niya. Bakit kaya naka-office uniform ka? Hindi ka kayang ipagmalaki o wala naman talaga siyang plano na ganun? Naku, malalang sakit yung pagiging assuming ha. Ako nang magsasabi sa'yo, kung may gusto sa'yo si Kenji, you won't be wearing those kinds of clothes right now. He will treat you better. Ipaparamdam niya sa'yong importante ka. Maarteng turo pa ni Britney sa suot na damit ni Sabrina, na hinagod na sariling mga mata ang damit ng babaeng bigla na lang doong natameme. Nakita mo kung ano yung punto ko? O siya, labas ka na rin. Huwag kang maging iyakin. Nakakahiya kung may makakita ng isa sa mga employee ng Barruel firm ay natagpo ang umiiyak at nagwawala sa galit sa loob ng banyo nang dahil nasupalpal ito sa pagiging ilusyonada at syumera. Ayaw mo namang may iskandalo ka rin, hindi ba? Makinig ka sa utos ko, Pagkasabi niya noon ay tinalikuran na siya ni Britney na may malapad ng ngiti sa kanyang labi. Failed man na maiparating niya mag-resign na siya sa kumpanya, batid ni Britney ng mga sinabi niya sapat ng dahilan upang mag-isip-isip si Sabrina na lumugar kung saan ito nababagay. Gusto ko nang umuwi. Pagkaupo ni Britney pagkabalik ng table niya, ayun ang laman ng bulong niya kay Kenji nang bahagyang lumapit ang mukha nito sa kanya upang maglambing. Bahagyang nataranta si Kenji sa pagiging seryoso ng mukha ni Britney matapos na sabihin niya rin yon. Bakit Britney? May problema ba? Puno ng pananansya niyang tanong na nag-aalala na. Wala, basta gusto ko nang umuwi. Hindi na ako nag-e-enjoy kung mananatili pa tayo. Walang imik na tumayo na si Kenji at inilahad ang kamay kay Britney na agad namang tinanggap ng babae. Nagpaalam siya sa mga kasamahan na naruroon na uuwi na. Nakaani siya ng ilang pangungutya at pangaasar dahil masyado pa yung maaga. Halos wala pa sa kalahati ang banquet at hindi na nakakarating ang ilang invited sa guest. Subalit hindi alintana yun ni Kenji na naisibigay ko anong kahilingan ni Britney. Pinagtaka na rin yun ni Caroline nang daanan sila ni Sabrina na mag-asawa upang sabihin na uwi na tapos ng pakikipagsalamuha doon. Ang inaasahan ng secretary ay magtatagal sila dahil yun ang unang beses na magkasamang dalawa sa isang banquet. Hindi na rin naman siya nagtanong. Sinunod na lang niya ang gusto ng amo matapos na sanyasan si Sabrina ng gagawin. Good night Mr. and Mrs. Barruel. Masiglang paalam pa ni Caroline. Pareho silang yumukod ni Sabrina, ngunit siya lang ang nagsalita na hindi siya sinabayan nito. Sabrina! May pagkainisang tinig ni Caroline nang harapin na ito. Kailangan mo akong gayahin. Magbigay ka ng galang sa ating mga amo. Hindi na narinig pa ni Britney ang mga sumunod na kanilang usapan dahil nagpatiunan na siya sa sasakyan ni Kenji. Baka mamaya,
Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at makapagsalita siya ng hindi maganda. Uulitin niya, ayaw niyang lumikha ng gulo na makakarating kay Kenji. Kung plano niyang palayasin ng babae sa kumpanya, dapat siya lang ang may alam. Kanina ka patahimik. Hindi ako manhid para hindi maramdaman yon. Ano bang bumabagabag sa'yo? Pwede mo sabihin sa akin. Baka sakaling meron akong maitulong. Mula sa labas ng bintana ng kanilang sasakyan ay binaling ni Britney ang paningin niya kay Kenji. Ilang beses niyang ibinuka ang kanyang bibig upang pag-usapan nila tungkol kay Sabrina. Ngunit sa bandang huli, hindi na itinuloy ni Britney. Baka mamaya yun pang simula ng hindi nila pagkakaunawaan. Kung may ibang intensyon dito si Kenji, hindi siya nito kasama. Hindi ito papayag sa gusto niyang umuwi na sila dahil hindi pa tapos ang banquet. Wala akong problema. Gusto ko lang talagang umuwi na. Bigla ako napagod. Pagdadahilan niya pero ang totoo naman ay ginugulo ang isipan niya ng presensya ni Sabrina. Hindi na nagkomento doon si Kenji at nag-concentrate na lang sa kanyang pagdadrive. Ang isa sa mga payo sa kanya ng bayaw niyang si Renz na kapag may diskusyon sila at mukhang nasa bad mood na ang partner niya, pili na lang niyang tumahimik. Anang bayaw na effective daw iyon palagi sa kapatid niyang si Althea. Hindi niya alam kung effective nga ba ito pero ginaya niya dahil alam niyang wala naman ding mawawala kung susubukan niya. Alright baby, let's go home. Gagap ni Kenji ng isang palad ni Britney na hindi naman ito hinila. Nasa may stoplight sila, nakatigil ng makatinginan sila sa pagtunog ng sunod-sunod ng cellphone ni Kenji na nakapatong sa unahan ng sasakyan. Hindi pinansin yun ni Kenji, ngunit hindi naman maalis sa mga mata doon ni Britney. Masama ang kutob niya kahit pa parang wala namang pakialam si Kenji kung sinong nag-send ng message sa kanya. Naisip niya na baka si Sabrina yon at nagsumbong na mga sinabi niya. Hindi mo i-check kung sino? Baka importante yon. Utos ni Britney na tiningnan lang si Kenji. Mamaya na pagdating natin ng villa. Wala naman akong inaasang importanteng message ng ganitong oras. Kasama naman kita, sino pa ba ang magsasend sa akin ng message ng oras ng gabi? Wala na. Di pinagkibit ng balikat yun ni Britney, ngunit hindi niya inalis ang isipan sa cellphone ni Kenji hanggang makababa sila ng sasakyan at tuluyang pumasok na sa loob ng villa. Habang mabagal na tinatahak nila ang hagdan patungo ng silid nila, ay muli niyang binuksan ang usapan na tungkol sa message doon kanina. Ikaw nang mag-check? Abot ni Kenji sa kanya ng cellphone na kampante lang ang boses. Ilang segundong nagkaroon ng pag-alinlangan sa puso ni Britney. Habang nakaburo ng mga mata sa nakalahad na cellphone ni Kenji sa kanyang harapan. Hindi siya makapaniwala na bibigyan siya nito ng access doon na dati hindi niya pwedeng pakialaman. Oo nga pala, nakalimutan niya na girlfriend niya nga pala ulit siya nito. Maliit siyang lihim na napangiti ng may isip niya yon. Tinanggap niya ito hindi kalaunan, nasa kay Kenji pa rin ang paningin niya na tinungo ng wardrobe upang kumuha ng pangbahay nilang damit. Wala sa kanilang silid ng mga bata. Sa gabing iyon ay nilipat nila to sa kabila kung saan ipinasamahan nila kay Manang Elsa at Tina nang buong akali matagal sila sa banquet. Sinong nag-message? Lingon ni Kenji sa kanya nang maramdaman ng ginawa ni Britney na paninitig. Mabilis na binalingan ni Britney ang screen ng cellphone matapos na maupo sa ibabaw ng kama upang mabigyan niya ng sagot ang tanong ni Kenji kung sino. Sinimulan niyang tanggalin strap ng suot niyang heels habang hawak pa rin ng kanyang isang kamay ang cellphone ni Kenji. Hindi niya inalis ang paningin sa screen noon, mabilis siyang natigilan sa ginagawa at napaahon na sa kanyang pagkakaupo. What the hell is this, Kenji? Natatarantang napalingon na si Kenji kay Britney nang marinig ang pagmumura nito na halatang nagulat. Ganon na lang ang tuloy ng paglapit na ginawa ng lalaki. Bitbit ang kinuha niyang damit nila ni Britney. Sinilip ng screen ng kanyang phone na namumula na sa galit ang mukhang dinudungaw ni Britney. Mula sa screen ay nangat ng babaeng mukha sa kanya, dismayado ng pinupukol nitong mga tingin. Wala akong alam. Natigilan siya sa mga sasabihin pa sana ng umiling na si Britney. Halatang hindi to naniniwala. Selfie lang naman ng employee niya si Sabrina ang tumambad sa kanyang dalawang nandidilat na mga mata. Hindi normal na selfie yon dahil nakasuot lang ito ng lingerie at parang nangaakit ang mga matang nakangiti. Pahaklit niyang hinablot na ang cellphone mula sa kamay ni Britney at halos magbuhol ang mga kilay na tinawagan ng number ng empleyado niyang bagong hire na pinsan ni Andre. Hindi niya inalis ang tingin kay Britney na matabang na mga tingin ipinupukol sa kanya. Galit na si Kenji ng mga sandaling iyon. Base sa experience ni Kenji, alam na niyang mga ganitong klase ng tingin ni Britney dati. Anong kagaguhan yung sinend mo sa akin ha, Sabrina? Umalingaw-ngaw na sigaw ni Kenji na hindi na napigilan pang sumabog ang galit ng mga sandaling yon. Are you out of your mind? Napaigtad yon kay Sabrina sa kabilang linya na hindi ganun ang inaasahang reaksyon ng amo.
Ang bunga akala niya ay mahahalin na ito sa kanyang alindog at perpektong kurba ng katawan kapag nakita nito yon. Sir, explain yourself or I will fire you at this moment. Pilit na ginawang madrama ni Sabrina ang boses niya upang magpaawa kay Kenji. Pagkakataon niya na yun upang makuha ng lubusan ng atensyon ng amo na noong unang araw niya ay inasam-asam. Pagkakataon niya na yun. Galit ito. Intention niya yun pero syempre meron siyang backup plan dito. Pasensya na po sir. Why don't you fire her now, Kenji? Bakit kailangan mo pang hinga ng explanation yan? Ano siya, gold? She's just your employee. New hire employee. Ni hindi nga siya regular employee. Seryosong wika ni Britney na humalikip-kip ang dalawang braso sa tapat ng kanyang dibdib. Kinuha niyang pagkakataong iyon para patalsikin na ito na alam niya ikakangit-ngit ng babae dahil hindi yun umayon sa kanyang plano. Lantarang isang kabalbalan ang ginagawa ng employee mo. Wrong scent? Maniniwala ka ba dyan? Gulantang na hindi makapagsalita si Kenji. Pinangunahan na kasi siya ni Britney na malamang kapag hindi niya sinunod ay siya naman ang malilintikan. Ganun pa man ay gusto niya pa rin bigyan to ng chance dahil, gaya ng dahilan niya, gusto niyang bumawi sa mga kamag-anak ng donor ng cornea ni Britney. Naisip niya na marahil hindi alam ni Britney na pinsan to ni Andre, kung kaya naman mainit pang dugo nito sa babae. Baby, may boyfriend siya at malamang nga ay na wrong scent. Come on, Kenji. No, intention niyang akitin ka. Walang pakundangan na tahasang akusasyon na ni Britney kay Sabrina na naminilog ng mga mata sa kabilang linya. Goal ng babae niya na paghiwalayin tayo dahil naniniwala siya na may gusto ka sa kanya. Alam mo bang siyang dahilan kung bakit ako nag-ayang umuwi na kanina mula sa banquet? She ruined my mood, my night. Siyang dahilan ng lahat ng ito. Natataranta na sa kabilang linya si Sabrina nang marinig ang ginawang pagsusumbong sa amo ni Britney. Hindi niya alam na tahasang sasabihin niya ni Britney. At dinig niya pa. Ang akala niya ay mananahimik lang ito gaya ng dati, ayon sa mga research niya. Ilang beses siyang nag-explain pero walang tugon si Kenji. Nasa mga sandaling yun ay pahagis ng ibinaba ang kanyang phone sa ibabaw ng kanilang kama upang harapin na si Britney na bakas na sa muka ang labis na pagkadismaya. Kahit anong paliwanag ni Sabrina, walang silbi. What do you mean, Britney? Hindi ko maintindihan. Pwede mo bang ipaliwanag pa sa akin? Kalmado pa rin ang reaksyon ni Britney kahit bakas na sa kanyang mukhang pagka-imbiyerna. Kanina, sa banyo, ipinagmamalaki sa kanyang new hired employee mo na may gusto ka sa kanya kung kaya naman mabilis mo siyang tinanggap ni hindi nga raw siya dumaan sa mahirap na interview. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, hindi ka ba magsiselos man lang? Hindi ka magagalit? Maiinis? Ha? Manghang-mangha ng mukha ni Kenji habang nakatunghay pa rin kay Britney. Naghiwalay ng kanyang labi na para bang hindi makapaniwala sa naririnig. Ina-admit ni Britney na nagsaselo siya. Kulang na lang ipumalakpak ang magkabilang tenga ni Kenji. Tinawid na niya ang kanilang pagitan at tinangkang yakapin si Britney pero umalma ito sa pamamagitan ng pag-atras. Bakas pa rin sa mukha ang matinding selos na nagpalapad pa ng ngisi ni Kenji. Kinikilig na siya. Britney, makinig ka sa akin. Hindi yun ang dahilan ko kung bakit ko siya agad tinanggap. Kung ganun ay anong dahilan mo para mag-hire na kagaya niyang walang utak at talatang walang kwentang employee? Nagsasayang ka lang ng perang ipapasahod sa kanya. Nagbabayad ka sa pagiging tanga niyang asyumero na may gusto ka sa kanya. Ang swerte niya naman yata. Gigil na pinatay na ni Sabrina ang tawag at marahas nang itinapon niya sa ibabaw ng sofa. Habang nakikinig sa kanilang usapan ay mas umaahon pa ang galit niya kay Britney na halos lahat ng lalaki gustong angkinin. Naisip niya na kaya nakipag-break sa kanya si Vanjo ay dahil may gusto ito kay Britney. Tapos ngayon, mukhang malabo niyang makuha ang atensyon ni Kenji na siyang amo niya. Isa pa, hindi niya alam kung anong mukhang ihaharap niya dito. Humanda kang babae ka. Pagbabayaran mo lahat ng pamamahiyang ginawa mo sa akin. Nakagat na ni Kenji ang kanyang pang-ibabang labi habang pinagmamasdan pa rin na magselos ang nobyang nasa harapan niya. Lumambot na ang tingin niya kay Britney habang kumibot-kibot ng kanyang bibig na kahit hindi siya. Isa tinig ay alam niya kung anong tunay na nararamdaman ni Britney ng mga sandaling iyon. Lumapit ang mukha niya na akmang aangkinin ng labi ni Britney, ngunit kaagad siyang tinulak papalayo. Hindi nito nagustuhan ang kanyang plano sanang pang-angkin sa kanyang labi. Medyo napahiya si Kenji. Wala kang ibang gagawin sa kanya? Hahayaan mo lang siya na maging employee mong tanga? Tanggalin mo siya. Huwag kang makaksaya ng pera sa pagiging inuto niyang empleyado. Gusto mo bang bigyan pa kita ng ibang dahilan para lang walisin mo sa landas natin ang babaeng yan? Puno pa rin ng iritasyon ng tinig ni Britney dito, na halatang suko hanggang sa langit ang nararamdaman niyang galit. I don't like her, Kenji. Hindi sa pagiging mababaw ko yun.
Gusto mong malaman kung bakit? Nag-iskandalo siya sa gallery ko, hindi pa man nagbubukas. Bakit? Dahil inakusahan niya lang naman ako ng kung ano-ano? Nag-iinteresado na sa iba pang detalye si Kenji nang sabihin ni Britney ang dahilan kung bakit masama ang kulo ng dugo niya sa bagong hired niyang employee ng pinsang buo ni Andre. Bago yun sa pandinig niya kung kaya naman kailangan niyang makinig ng mabuti. Sa itsura ni Sabrina, para namang okay ito. Anong ibig mo sabihin, Britney? Nag-iskandalo siya doon, gumawa ng gulo. Kung ano-ano lang naman ang sinabi niya sa akin doon. Nakesyo kasalanan ko kung bakit namatay ang pinsan niya si Andre. Oo, alam ko na pinsan niya si Andre pero mali pa rin na magwala siya doon. Daig pang asawa? Saka ano bang kinakaputok ng butsin niya? Anong gusto niyang gawin ko sa kanya? Magpaalipin? Manikluhod? Ang kapal naman niya, hindi ba? Nanatiling tahimik si Kenji. Hinihintay ang mga susunod pang sasabihin ni Britney na litanya. Alam ko na malaki ang utang na loob ko sa pamilya ni Andre. Sa mga magandang regalo ng paning nabigay niya at nagawa niya para sa akin. Hindi ko naman yun hiniling. Idagdag pang pagbibigyan niya rin sa akin ng isang Andrea. Ngunit hindi naman ako papayag na basta na lang walang hiyain ng babaeng yun na kung umasta ay sobra na. Dinaig niya pa ang magulang ni Andre kung makapag-demand sa akin. Humigpit ng yakap ni Kenji sa babae na hindi na naikalma ang makita niya na mas tumindi pang galit na namumuo sa mukha ni Britney. Marahil hindi lang sila nagkakaunawaan ni Sabrina kung kaya naman ay ganun ang first impression nila sa bawat isa. Hindi man niya ito personal na nakakausap. Sa tingin niya okay naman itong makasama. Wala rin siyang narinig na ibang reklamo mula sa sekretary na si Caroline. May aaminin ako sa iyo, Britney. Actually, yun din ang dahilan ko kung kaya naman pinasok ko siya sa kumpanya at binigyan ng trabaho. Gusto ko makabawi sa pamilya ni Andre, sa pagiging donor mo. Gusto ko ring bumawi sa pagiging masama ko noon sa kanya. Out of guilt, kung kaya ko rin siya tinanggap. Napasinghap na si Britney na para bang hindi sumagi sa isip niya na maisipan ni Kenji na gagawin yon. Kilala niya itong malaki ang galit kay Kenji na kahit binigyan siya noon ng cornea, nagtangka itong ipatanggal niya oras na magkita sila. Bagay na hindi naman ito nagawa dahil sa patong-patong na pagsubok nila. Kung nauna kong nalaman ang ginawa niya sa'yo, mabilis nang kinalas ni Britney ng pagkakayakap ni Kenji sa kanya. Hindi nagbagong ekspresyon ng mukha niya. Kung ganun, wala rin kaya sa vocabulary ni Kenji ang tanggalin ng babae sa kumpanya niya? Kung ganun, wala kang planong tanggalin siya? Ako, nung nalaman kong boyfriend niya ang isa sa mga employee ng gallery, ay on the spot kong tinanggal dahil ayoko sa gulo at drama. Ako nang magsasabi, sa mindset na meron ng babae yan, hindi malabong bigyan kanya ng malalang sakit ng ulo in the future. Tanggalin mo na siya. Maraming ibang job seekers dyan na mas deserve mong trabaho sa firm niyo. Britney, bakit? Nagsasabi lang naman ako ng kutob kong madalas na magkatotoo. Just compensate for her. Hindi mo kailangan bigyan siya ng trabaho at gawing malapit sa'yo. Asyumera siya na may gusto ka sa kanya. Tingnan mo nga, hindi na siya nahiyang mag-send sa'yo ng picture in disguise na wrong send siya kuno. Hindi ako ipinanganak kahapon, Kenji. Kung ayaw mo makinig sa akin, siguradong pag-aawayan natin to. Pinanliitan na ni Kenji ng mga mata si Britney na hindi na siya pinansin. Pahablot na kinuha na ni Britney ang kanyang damit, pangbahay na kinuha ni Kenji sa closet kanina. Walang lingon sa likod na nagtungo siya ng banyo upang magpalit ng damit. Habang ginagawa niya yon, ay masusing pinag-aralan ni Kenji ang mga sinabi ni Britney patungkol kay Sabrina. Gusto na niyang tanggalin ni Kenji on the spot. Pero gusto niya rin namang marinig ang side na explanation nito dahil sa nararamdaman niyang awa sa kanya. Kung hindi naman niya ito tatanggalin, tsak na mag-alboroto naman ang dahil doon si Britney at baka layasan pa siya. Masaya na siyang okay na sila tapos dahil lang sa mali niyang desisyon, biglang naglahong lahat. Sapat nang inalagaan ko mabuting anak nila upang tumanaw ako ng utang na loob sa mag-asawa. Wala namang ginawa si Sabrina para sa kanila. Hindi niya deserve ang makatanggap ng privilege nang dahil sa kabutihan ng mag-asawa sa akin. Si Andre ang may karapatan doon at wala nang iba pa, Kenji. Muling tura ni Britney na halatang hindi pa natatapos sa topic na yon. Nakapagbihis na ito ng pangbahay. Lumiit pang mga mata ni Kenji nang maalalang pagtatanong nito tungkol sa apelyido ni Andrea. Naisip niya na yun na marahil ang dahilan kung bakit nagdesisyon ito na magpakasal sila soon. Ayon sa araw ng kalkulasyon niya, kung kailan sinabi ni Britney at nagdesisyon siyang magbigay ng second chance. Si Sabrina rin ba ang dahilan kung bakit gusto mong ipalipat ang apelyidong gamit ni Andrea? Hindi sumagot si Britney. Ang tanging gusto niyang marinig ay ang tatanggalin niya si Sabrina upang magbigay siya ng reaksyon. Wala siyang ibang pakialam kung hindi ang maitaboy palayo sa pamilya nilang babae.
Bakit? Masama ba? Paano kung ipilit niyang kunin si Andrea? Sa ugali niya, mapapasama si Andrea sa kanya. Lalaki lang siyang kawawa at baka pa. Imaltrato niya dahil pamangkin niya lang naman ito sa pinsan. Bago niya makuha sa akin ng bata ay magkakamatayan na muna kaming dalawa. Hindi ako papayag doon. Hindi. Ano ang gagawin ni Kenji ngayong nalaman na niyang dahilan ng galit ni Britney kay Sabrina? Tanggalin na kaya ni Kenji sa Sabrina o bigyan niya pa ito ng isa pang pagkakataon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.